Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lino Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Tanganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanta and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabilior, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Caliejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Reynaldo Morena and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josen Chin Vengua, Brother Singcar Lim, Sister Rosita. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatid, sa Iglesia ng Pierre, at gayon din po sa mga kapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo. At sa inyo po na nagpapatuloy ng pakikinig ng salita ng Panginoon na nakikibahagi sa gawain ito. Magandang gabi po sa inyo. Ngayon pong gabi ay magpapatuloy po tayo sa ating panalanginan. At bago po tayo manalangin ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. At ito po ay ating mababasa sa Kawikaan 22 sa verse 4. Ganito po ang sinasabi, ang kagantihan sa kapagkumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Kaya nga po, ang ating paksa ngayon ay binigyan ko po ng pamagat
Ang may banal na takot at nagpapakumbaba ay may gantimpala. Ito po ang ating paksa ngayon. Ano po yung ibig sabihin ng takot sa Panginoon? Ang ibig sabihin po ng takot sa Panginoon, hindi yung takot tayo sa Panginoon, kundi yung mayroon po tayong banal na takot. Yung pong banal na takot ay nag-iingat po tayo na tayo ay huwag magsalita ng masama. Nag-iingat tayo na tayo ay huwag gagawa ng masama. May banal na takot po tayo sapagkat alam natin ang Panginoon ay buhay na Diyos. Mula sa langit, siya po ay nagmamasid at tinitingnan ang lahat ng ating mga ginagawa at pinakikinggan ang lahat ng mga ating sinasalita. Kaya nga po, napakahalaga po ng ating paksa ngayon na ang may takot sa Panginoon at nagpapakumbaba ay may gantimpala. So ano po yung ibig sabihin ng may banal na takot? Yun nga po na ibahagi ko sa inyo. Kapag po tayo ay may banal na takot, mamumuhay tayo na may kabanalan. At kung tayo namumuhay na may kabanalan, iingatan natin ang ating mga pagsasalita. Alam natin na nakikinig ang Panginoon sa lahat ng ating mga sinasabi. At kung tayo may banal na takot, hindi po tayo gagawa ng mga kasamaan. Yun po ang ibig sabihin yung may takot sa Panginoon. Ano naman po ang ibig sabihin nitong kapakumbabaan? Nasabi dito, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Ano naman ang ibig sabihin ng kapakumbabaan? Ang isa po sa ibig sabihin ng kapakumbabaan, yung pong nagpapailalim tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang yung nagsasalita tayo na may pagpapakumbaba, kundi yung ating nararanasan mga pagsubok sa buhay. Kapag po tayo ay mayroong kapakumbabaan, nagpapailalim tayo sa kalooban ng Panginoon. Parang kami po ay nakaranas po at hanggang ngayon ay nakakaranas kami ng kalungkutan. Pero kailangan namin magpailalim sa kalooban ng Panginoon. Isipin na lang kung na naging babaeng balo ako o isang biyuda na mamatay si pastor. Susunod, namatay naman ang inyong Kuya Gary at naging biyuda naman ngayon ang inyong Ate Christy. Kung iisipin, ang hirap, di po ba? Pero kung tayo po ay merong banal na takot at pagpapakumbaba, magpapailalim tayo sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon ang ating mga lalakaran. Alam ng Panginoon ang ating kalagayan sa buhay. Kaya napakahalaga po yung may banal na takot at mayroong kapakumbabaan. Ano po ang pangako? Ang sabi po rito ay kayamanan, karangalan, at buhay. So, yung kayamanan, unang-una sa lahat, yung kayamanang espiritual. Baka mamaya mahabag tayo sa ating sarili, kayamanan, naghihirap na ako sa buhay. So, ang number one kayamanan, yung kayamanang walang hanggan. Kayamanan, na sa ibig sabihin ng Panginoon na ano man ang inyong hingin sa aking pangalan, yaon ang aking gagawin. So, malaking kayamanan yon. Kayamanan ang kanyang ipinapangako sa atin. Huwag po tayong malulungkot kung wala tayong kayamanang material. Huwag po tayong malulungkot kung wala tayong kayamanang pinansyal, pagkat yan ay pansamantala lamang. Ang kayamanang pangwalang hanggan, yung mga bagay na panlangit ay malaking kayamanan. Katulad nga po ng mga gawain paglilingkod, katulad nga po ng ginagawa natin, panalangin, pagtitiwala sa Panginoon, isang kayamanang espiritual na dapat po natin ito ay ating tinataglay. Ano pa po yung pangako niya? Kayamanan, karangalan, at buhay. Kayamanan, pangalawa yung karangalan. Mga kapatid, magpasalamat tayo, purihin natin ang Panginoon. Ano po yung karangalang ibinigay ng Panginoon? Dati po anak tayo ng Diablo Pero ngayon, nang tayo tumanggap at sumampalataya sa Panginoon,
binigyan tayo ng karapatan na tayo'y maging anak ng Diyos. Yun po ang pinakamalaking karangalan sa buhay natin, na tayo ay mga anak ng Diyos, at ang mga anak ng Diyos, ipinagmamalasakit niya sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Iyon po ang pinakamalaking karangalan sa buhay natin. Tayo ay naging anak ng Diyos. At karangalan po natin na sa ating buhay, sa ating pamumuhay araw-araw, ang patnubay ng ating Diyos ay ginagawad sa atin. At higit sa lahat, malaking karangalan, ang banal na Espiritu ay nanirahan sa ating puso upang tayo'y turuan, upang tayo'y patnubayan, upang tayo'y bigyan ng saganang karunungan. Iyon po ay malaking karangalan. Karangalang pangwalang hanggan. At ano pa po yung sinasabi dito yung buhay? Ito po yung buhay na kapag po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, siyempre po, bibigyan niya tayo ng mahabang buhay dahil ang ating buhay ay nakaugnay sa Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat niloob niya sa aking edad na 83 taon. Pinakalooban niya po ako ng lakas, binigyan niya ako ng karunungan para magawa ko po yung gawaing paglilingkod. Yun po yung buhay na nakaugnay sa Panginoon, buhay na nakalulugod sa Panginoon, at ang buhay na mahabang buhay nasa kamay pa rin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagtiwalaan natin itong mga pangakong ito na ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Ang may banal na takot ay nagpapakumbaba at tayo ay bibigyan niya ng gantimpala. Ang sabi dito, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon, kayamanan, karangalan at buhay. Kaya ko po ito inuulit. Napakalaga po itong talatang ito. At ako man, habang binabasa ko ito at binubulay-bulay ko, na-bless po ako sa talatang ito. At dahil ang Diyos, ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan, ito po ay tutuparin niya sa lahat ng may banal na takot at nagpapakumbaba, nagpapailalim sa kanyang banal na kalooban. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming apod salamat sa banal na salita na ipinakaloob niyo sa aming magkakapatid na kailangan namin taglayin ang banal na takot upang kami mamuhay na mayroong kapakumbabaan. Kaya Ama, kami po ay tulungan niyong mamuhay na may banal na takot. Bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpakumbaba sapagkat sa panahon ito, dumadaan kami sa mga kalungkutan, sa mga tiising, at sa iba't ibang kahirapan ng buhay. Pero ang kalooban ng Ama na kami ay magkaroon ng banal na takot sa inyo sapagkat ang takot sa inyo, Panginoon, ay inyong ipagkakaloob ang kayamanan, karangalan at buhay. Tulungan niyo kami mga kapatid na ang banal na salita ay bigyan niyo po ito ng bisat kapangyarihan sa aming buhay at higit sa lahat, biyayaan niyo kami ng banal na takot upang mamuhay kami ng ayon sa kalooban ninyo. Pagpalain niyo mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, sila man, Panginoon, ay may iba't ibang dinaraan ng pagsubok sa buhay. Tulungan niyo po maunawaan nila ang mga salitang ito na nagpapakumbaba, nagpapailalim sa inyong banal na kalooban. Kayo po ay tapat na Diyos na sa inyong mga pangako, kayo'y may katugunan sa lahat ng mga pangailangan. Pagpalain niyo sila't abutin sa pangailangan. Palakasin niyo kami, spiritual, physical, maging ang mga kapatiran sa Iglesia ng Pasok mo. May mga sakit, patuloy niyo pong dalaan ang kagaling at kagamutan. Ang nagigipit, patuloy niyo pong tulungan at biyayaan ang kaluwagan at ang mga pamumuhay namin araw-araw, Ama. Tulungan niyo kami na kami ay magtaglain ng banal na takot upang maranasan namin, Panginoon, ang inyong mga pangako ay tapat na pakailan naman kapag kami may banal na takot, kayamanan, karangalan
ipagkakalood niya sa amin sapagkat kami inyong mga anak na inyo kaming ipinagmamalasakit. Ama, ang lahat kong ito ay aking hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang haling nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo